Hindi na ako malinis. Pero tinawag ako ng Panginoon, tinanggap at binihisan, Dear Ate Anne. Ako si Mary, 28 years old, at pumasok bilang isang madre. Gusto ko sanang ibahagi ang aking kwento para sa mga kabataan na baka tulad ko ay may tawag mula sa Panginoon ngunit nahaharap sa mga pagsubok at pag-aalinlangan. Hindi naging madali ang desisyon ko, lalo na sa simula dahil kahit ang sarili kong pamilya ay tutol sa aking naging pasya. Galing ako sa isang pamilyang halos isang kahig, isang tuka, Ate Ann. Lumaki ako sa hirap at hindi relihiyoso ang aming pamilya. Sa halip na magdasal, ang araw-araw naming pakikipaglaban sa gutom at kakulangan ang aming inaatupag. Ang papa ko, isang magsasaka, at si mama naman ay naglalabada. Madalas, wala kaming sapat na pagkain at sa tuwing tinatanong ko sila tungkol sa Diyos, simpleng sagot lang ang nakukuha ko. Wala tayong oras para sa mga ganyan, Mary. Hindi kami nagsisimba at para sa kanila ang tanging mahalaga ay kung paano kami mabubuhay sa bawat araw. Isang gabi, nagbago ang lahat. Nanaginip ako, Ate Ann. Sa aking panaginip, may isang lalaking nakaputing damit na lumapit sa akin. Hindi ko siya agad nakilala, pero may kakaibang liwanag sa kanya. Hawak niya ang aking kamay at sabing, "Sumunod ka sa akin, anak." Nang magising ako, ramdam ko ang bigat ng mensaheng dala ng panaginip na iyon. Parang tinatawag ako ng Diyos kahit hindi ko lubos na naiintindihan kung bakit o paano. Nagpasiya akong sabihin ito sa mga magulang ko. Inakala ko na baka, sa wakas magbigay ito ng direksyon sa buhay ko, pero laking gulat ko nang tutulan nila ang desisyon kong magmadre. Hindi ka makakatulong sa pamilya kung papasok ka dyan, sabi ni Papa. Puro ka lang dasal, pero paano na tayo? Mag-aaksaya ka lang ng oras. Naging masakit para sa akin, Ate Ann, na hindi maintindihan ng mga magulang ko ang tawag na nararamdaman ko. Hindi nila naiintindihan ang pagnanais kong maglingkod sa Diyos. Ang gusto nila ay tulungan ko sila sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Isang bagay na noon pa man ay pilit kong ginagawa kahit pa nakakapagod na. Pero sa puso ko, alam kong may mas malalim na layunin para sa akin. Sinubukan ko silang suyuin. Sinabing baka ito na ang pagkakataon ko para maghanap ng kapayapaan at bagong landas sa buhay. Pero nanatili silang tutol. Dahil sa pagtutol nila, nalito ako. Pinag-isipan ko kung dapat pa akong magpatuloy o sumuko na lang para sa pamilya ko. Hindi ko pala nasabi, Ate Anne, na isa din akong noong ako ay 14 years old pa lamang. Dahil sa kahirapan hindi namin nakuha ang hustisya hanggang sa nabaon na lang sa limot na naging bangungot sa buhay ko. Kaya siguro ako tinawag ng Panginoon para ako ay linisin. Mahirap ang naging laban sa isip ko, pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi galing sa pagtitinda ng gulay, nilapitan ako ng isang babae na tila ipinadala ng Diyos. Sinabi niyang, mukhang mabigat ang dinadala ko, at inalok niya akong mag-usap. Hindi ko siya kilala, pero nagtiwala ako sa kanya, Ate Anne. Ikinuwento ko ang lahat, ang aking panaginip, ang pagtutol ng pamilya ko, at ang kagustuhan kong sundan ang tawag ng Panginoon. Siya ang nagpakilala sa akin sa seminaryo. Sinabi niya na may lugar doon para sa mga gustong maglingkod at mag-aral tungkol sa pananampalataya. Sa tulong niya, unti-unti kong natutunan ang mga bagay tungkol sa Diyos na noon ay malayo sa akin. Tinulungan niya akong makapasok sa seminaryo kahit na patuloy pa ring tutol ang mga magulang ko. Hindi madali ang naging buhay ko sa seminaryo, Ate Anne. Kailangan kong tanggapin na hindi na ako makakatulong sa aking pamilya sa paraang inaasahan nila. Pero ang mga pagsubok na iyon ay naging hakbang ko para mas lumalim ang relasyon ko sa Diyos. Nalaman ko na ang pagmamahal niya ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa kapayapaan ng puso. Ngayon, bilang isang madre, naiintindihan ko na ang plano ng Diyos ay hindi laging naiintindihan ng lahat. Pero ang mahalaga ay ang pagsunod sa kanyang kalooban.
Sinulat ko ang kwento kong ito, Ate Ann, para ipaalam sa ibang kabataan na baka may tawag din mula sa Diyos. Hindi madaling pakinggan ang tawag na iyon, lalo na kung ang mga mahal natin sa buhay ay hindi sumusuporta. Pero kung may tiwala ka sa Panginoon, gagabayan ka niya. Ako man ay hindi na malinis nang pumasok sa kumbento, pero ako'y tinanggap at binihisan ng Diyos. Sa bawat dasal, nararamdaman ko ang kapayapaan at gabay niya. Sa mga kabataang may ganitong uri ng karanasan at tinawag, huwag kayong matakot. Alam kong mahirap, pero sa dulo, makakamit ninyo ang tunay na kaligayahan sa pagsunod sa Diyos. Lubos na gumagalang, Mary.